ginawa kong pelikula, ito na talaga ang pinakamahirap. Kasi may tubig, may bata. The environment was underwater. Now, that made it, in a certain sense, extremely complicated to produce. Marami na akong ginawang action movie, pero dito pa lang ako napaluha at napaluhod sa pelikulang ito. Sa tuwing magtatapos daw ang 100 taon, nabubura ang mga numero. It's a story about redemption. It's man against nature, against himself. It raises environmental concerns. I don't think we can come up with a better team than this. This is one of the best teams, if not the best, Filipino filmmaking team. This is a project that can only come once in a lifetime. I still can't believe we got the film shot at all. Action! Buhay na buhay ng mga corals, parang humihinga. Puting mga ribbon na kumukunday-kunday sa tubig habang nakatali sa mga bato. Asul na tubig. Nasa ilalim tayo ng dagat. Muro Ami. 7 taon na itong naglalaro sa isipan ni Direktor Marilu Diaz-Abaya. 7 taon na niyang pinapangarap gawin ang pelikulang ito. Itong subject ng Muroami ay una kong nalaman nung 1992 nga, nagkaroon ng maraming exposés about it, nabasa ko at eventually in my travels, kilala din ako ng ibang mga tao na nagmumuroami diving. Marilu Diaz-Abaya, batikang direktor at batikang scuba diver. Isang tunay na mangingibig ng dagat. But more than anything, I found it to be a good venue or a good subject to find a way to look, to work with children and the sea, to combine these two elements which are very close to my heart. When we make films, lagi namin iisip, ano yung film na challenging? Hindi yung film na madaling gawin. And definitely, Muroami is a challenge. Second is the theme. We've always wanted to make a movie na merong kabuluhan. At itong pelikula na to is really a statement against the destruction of the environment and exploitation of children. Pangatlo is the children. Fourth, of course, is the underwater photography, something Filipinos have never seen. A Filipino's concept of Philippine underwater photography is Jezebel swimming for 2 minutes in a swimming pool. For us to be able to tell the Filipino, you're going to see fabulous underwater sequences you've never seen before, is something, again, that attracted me to doing this movie. Reading the script of Muroami for the first time, it was like looking at a size 9 foot and the size 9 shoe. It was perfect. Ang pasyang gawin ng Muroami ay akmang-akma sa layunin ng GMA Films. Ang lumikha ng may pagmamalaking mga pelikulang dekalidad, mga pelikulang Pilipino na kikilalanin at ipagbubunyi ng daigdig. The challenges involved allowed us to maintain
well, maintain the objective of pushing the envelope forward, having or being benefited with well, the participation of some of the best and finest we have locally. Kumusta? Titik, maestro! Pwede! Muroami, isang mapanganib at mapanirang pamamaraan ng pangingisda. Kinakrush yung corals para mapalabas yung mga isda na lalambatin. Gumagamit dito ng mga bata. Mga bata kasi sila yung cheap labor at mas madaling pagkasyahin ng mga 200 na bata sa isang ship kesa kung kukuha sila ng matatanda. Para sa mga tagapagtaguyod ng kalikasan ng kapaligiran, isang kontrobersyal na issue ang Muroami. Pamilyar na issue ito para sa veteranong manunulat na si Ricky Lee, isa sa mga scriptwriter ng pelikula. Dati na siyang nakapag-research tungkol sa Muroami, kaugnay ng isang maikling pelikulang ginawa ng yumaong si Lino Broca. Si Jun Lana ang co-writer ni Ricky sa pelikula. Gumawa si Jun ng karagdagang research. Nagpunta siya sa mismong mga lugar na laganap ang Muroami. May mga nakausap ako na mga 70, 80 years old na dating sumama sa Muroami operation. Na-interview ko sila, mga 5 sila na na-interview ko. Kinuha ko yung day-to-day operation nila, kinuha ko yung struggles nila nung panahon na yon. And then after that, pumunta rin ako sa Batangas dahil may kakilala doon si Direk na isang Muroami operator. Ang paghahanda para sa Muroami ay nagsimula noong Pebrero 1999. Muling nagkasama-sama ang production team na gumawa ng pelikula. Ito, manunulat at bilang lalaki hanggang sa production designer, cinematographer at musical director. Sa simula pa lamang, malinaw na aabutin ng ilang buwan ang shooting. Sa laot ang location. At malaking-malaki ang cast. Kabilang dito ang mga bata na bukod sa marunong lumangoy, ay may kakayahang tumagal sa ilalim ng tubig nang walang snorkel o scuba gear. Ang malawak na saklaw ng pelikula, ang malaki ang paggamit nito ng karagatan bilang pangunahing location, ay walang kaparis sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang istorya ay nagaganap sa isang barkong pinangangasiwaan ni Fred, ang maestro pescador, ang punong mangingisda. Initially in the film, you see all the fish, all the corals and so on. Somewhere along the line, suddenly, itong mga mangingisda, sina Cesar, at saka yung boat nila, suddenly they find themselves in a place na parang purgatory. Patay yung dagat, walang isda. Wala tayo! Si Fredo, yung isang ambisyosong mangingisda na nagkaroon siya ng isang barko na tinawag niyang Aurora. Siya yung nagpapatakbo ng lahat. Siya yung utak ng lahat kung saan pupunta, kung saan mangingisda. Hindi Pasko ang habol ko. Ikaw. Tatay ako ni Cesar dun sa pelikula na mabait, inaalalayan niya si Cesar. Alam niya may sama ng loob si Cesar pero hindi niya talaga maarok kung gaano kalalim. So, Lulusong tayo! Ilus! Si Botong, masama. Malikot ang kamay. Kasi lagi ako nangungupit dito eh. Tapos bastos, kasi namboboso. Bunganga ako, sigaw ng sigaw. Nagsimula ang shooting noong Agosto sa may isla ng Panglao sa lalawigan ng Bohol. Ang shooting ng pelikula ay matigas, maaksyon, hindi malilimutan. Cut!
Kulang pa ang huli. Wala nang laman ang mga banyera. Kung ngayon tayo magpaparte-parte, barya lang ang iuwi ninyo. Pero Kailangan natin magtagal. Mag-iiba tayo ng ruta. Mag-iba tayo ng ruta. Ba't ba natin nahabulin ng Pasko? Bakit natin nahabulin ng Pasko? Eh kapag naabot nyo naman ang inyong kota, kayo na mismo mag-uuwi ng Pasko sa bawat pamilya nyo. When we were conceptualizing Caesar, from the very start, we already wanted him Malalim ang to be an sisisirin natin anti-hero. ngayon. We wanted Mas somebody matagal na, tayong sisisi. from the very start, ano ba to? Kontrabida ba siya? Masama ba siya? Ano bang problema nitong taong to? Kasi yung character ni Cesar dito is deeply wounded. Na tapos ang naapektuhan, ang napagdidiskitahan yung nature, children, yun yung nagiging victim because of the wound, because of the pain, the hurt na nandun, na hindi maalis, hindi maka-let go. Kulangan namin yung cardio po namin. Kailangan magpapayat, magsunog ng fats. I had to lose about 20 pounds, so I did it. Nag-gain ako ng muscle for the movie dahil isang mangingisda. Paano sila lumangoy, paano mabuhay. Lean and mean lang yung mga katawan niyan. Kahit noong nagsushooting na, panay ang ehersisyo ni Cesar. Kasama niya si Jong Hilario na gumaganap ng papel na Botong. Maingat na nakabantay sa kanila ang isang trainer. Diyan! Hatak! Okay. Come on, cool. Come on. Animal workout ang labanan dito. At saka kailangan ang pagkain dito talagang strictly diet. Ang diet po ni Direk Cesar Montano at saka ni Jong Hilario pati na si Kuya Pen. No salt, no sugar, no bechin. At least no oil. 6 to 8 meals a day. Uy, inihaw? Mostly for mga white meat, mga egg, without Chicken without skin. without skin, egg without yolk. Carabao without horns. Yeah. Mga vegetable, and then fruits high in fiber. Lizard without the tail. This love will last forever because Iba na tayo. Kapag hindi nakaharap sa camera at kapag hindi nag-workout, si Cesar Montano ay hindi naman katulad ng ginagampanan niyang tauhan na may galing sa mundo. Si Cesar ang pinaka-pasimuno. Meron siyang gitara sa cottage niya. Magkatabi kami. So halos gabi-gabi nagkakantahan. Yung kantahan namin, napupunta pa sa barko, sa bangka nga, sa bangka pa. Kumakanta na yan. So halos yun, kada shoot. Sa islang lalawigan ng Bohol na pinagsusutingan ng Muruami, mistulang balikbayan si Cesar Montano. Taga Bohol ang kanyang ama at nung lumalaki si Cesar, sa Bohol siya nagbabakasyon tuwing pagkakas. Dito po lumaki ang aking ama, si Attorney Genovivo Manhilo. May uncle! Gusting! From Baclayon, Bohol. Baclayon, Australia. Yung tatay malalaking gano'n, ha? Hindi lamang ang mga tanawin ng Bohol ang makikita sa pelikula. Ang mga residente ay nagkaroon din ng papel bilang artista. Mahigit sa 2,000 bata ang nag-audition. Ang pinakamagaling lumangoy at sumisid ay binigyan ng acting award. Sa bandang huli, halos 40 bata ang nakinig. At ang ilan sa kanila ay may mga speaking lines o dialogo sa pelikula. Tawag nga tayo. Kat! Ano si Pilimon? Takot sa dagat. Hindi ka ba natatakot sumisig? Di ba ang lalim ng sinisisig niyo pag nag-underwater kayo? Hindi. Bakit kayo hindi natatakot? Sanay na ako. Bakit ka sumali? Sabi ng auntie ko, salihin daw ako para daw makita daw ako sa TV. Action! Halika! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako!
very good, very good. Napaka-amazing na bata na napakagaling ng memorya. Hindi ko akala mo matagal ng artista. Tapos pagkausap mo siya, matalinong bata. Ganyan. In other words, that's why they shouldn't hit the sun, except Tabugok. Si Tabugok, yung pinakamaliit na artista at, na diver sa pelikula, pinaka-cute. At nung una, siya yung pinaka-reluctante, hindi niya type mag-artista talaga. Gusto lang niya talaga mag-dive. Iinip siya pag nag-workshop o nag-drills sa lupa for acting skills. Pero oras na pakawalan mo yan sa tubig, wala na, he's an angel. Karaniwan, ang kanyang mga artista at crew ang nakikibagay kay Direk Marilu. Sa pagkakataong ito, siya ang nakibagay sa kanyang mga batang aktor. Hindi naging madali para sa akin bilang isang ina. Ang magtrabaho with so many children kasi hindi ko matiis kung napapagod na sila. So, limitado yung oras bawat araw na magtatrabaho kami, nakasama yung mga bata. Hati-hati kayo, ha? Inalaga ang mabuti ng production team ang mga bata. Tiniyak na ang mga ito ay may sapat na pahinga, pagkain at pati bitamina. Binigyan din ang mga bata ng mga espesyal na leksyon sa isang eskwelahang malapit sa sila para hindi masira ang kanilang pag-aaral. Napaka-authentic ng mga itsura nila. Yung kakaiba talaga. Isipin mo in this movie talaga, bali, 4 lang kami talagang artista na nandito. Lahat puro bago. First time, mga hindi talaga artista. Pero ang lalakas ng dating nila. Salita to. Bakit? Amoy ano ka ba? Pare-pareho lang tayong malansa. Babae. Hindi lamang mga bata ang kinuha para sa pelikula. May papel din para sa mga binata at matatanda. Ang papel ng boseros o mga maninisid. Magkakapeklat! Ang dali napunta si TNG sa amin sa aming baryo na audition. Tapos dinala kami, nag-workshop dun sa sa Alonakyo. Doon, kung ilang minuto kami sa dagat nasisi. Nakakuha naman ako sa sobra sa minimum. Sabi ng director, gawin mo nga kung anong kilos. Siyempre, maano mo kung anong kilos ng isang taon. Ginawa ko, naglakad ko, tapos mamaya, tumba-tumba naman, iiyak, tatawa. Kuhang-kuha ko yun. Pagkatapos ng isang taon, sabi ng director, gawin mo ng 5 taon. Ginawa ko. Isipin mo kung anong kilos ng 5 taon. Ginawa ko. Hindi nakuha ko. Tapos bulong-bulong. Tapos gawin mong 15 taong nagbibinata ka na. Ginawa ko. Sabihin, anong kilos ang nagbibinata ka na? Ginawa ko. Ikaw para bang mayabang na. May dadala pang suklay, nagsusuklay. Tapos ginawa kong pagkatapos ng 15 taon, gawin mong 90 anyos. Kung anong kilos ng 90 anyos. Ginawa ko. 90 anyos, anong kilos ng 90 anyos. Pagkatapos magsayaw ka. Nagsayaw ko. Yun, doon ako natuklasan ng mga direktor. Ano naramdaman mo nung sinabi sa'yo na medyo malaki yung papel mo sa pelikula? Medyo may natatakot din ako. Kasi first time ko pa lang. Doon sa amin, hindi ako kasali sa drama. Kaya mo yan. Ang isa sa mga lalaking napili ay isang dating maninisid sa Muroami. Nagsimula siya noong 14 anyos siya. Bakit yung ginawa noon? Bakit kayo nagburo amin natin? Kasi wala pa mang, hindi pa man ko natutunan kung medyo illegal ba yun ang ginagawa ko. Pero ngayon, nga nakasali ko sa Muroami, in-stop ko yung operation ko kasi di pwede. Kawawa naman mga coral masisira. Umasa, siya lang ang may karanasan sa aktwal na Muroami. Si Mang Claudio ay naging consultant ng production team. Siya ang nahihinga ng payo bago i-shooting ang ilang eksena. Bumilib din ng husto ang selection team kay Mang Valeriano, isa sa mga pinakamatandang bosero.
Ito si Mang Valeriano, siya 68 years old, di ba? No? 67, oh. Si 68. Siya yung isa sa pinakamatanda sa mga busero. We asked them to swim 30 to 50 feet from the boat. Tapos we asked them to dive down to about 25 feet below. Walang fins, walang kahit ano, goggles lang. Tapos kakamayan kami, stay there for a while, tapos surface. Siya, pagbaba niya, okay, nag-swim, bumaba sa 25 feet, 30 feet, kumamay sa akin. Nung sinignal ako na okay na pwede na umakyat, kumapit lang siya sa kamay ko the whole time. So nagulat ako kasi putol pa yung thumb niya. Tapos sabi ko okay na, pwede na umakyat, ayaw ako bitawan. Ang tagal-tagal na pati ako, kinabahan, tinignan ko yung gauge ko, baka mauna pa ako maubusan ng hangin kasi ako nakascuba, siya wala. Apis ko kami itong wakong tuma. Hihilingan niya itong Leo kayong basi kulong dula ko sasang. Gawa. Imposible ito na. Kaya sasang. Ngayon ko kung 28 kung altos 30, mabag yung kong salong sa pagsuto ko pa. Kaya magtaon o pukot sa una nga kami ko. Kaya lao mo sa mga abutang nga sa pukot. Kung ako may makasalong yung ako sa kami kauban, ako rin kita sa kutong yun nga makapalo sa nagpas sa pukot. Nagawad mga kutunghan ko, dahil mauna nga bubo na ko karong ginawa. Malapit sa sarili nilang karanasan ang mga papel na ginagampanan ng mga baguhang artista. Dahil dito, kahit baguhan, ay hindi sila nahirapan sa mga madamdaming tagpo. Hindi nila kailangang umisip pa ng kung ano-ano. Sila mismo nagkaroon na yan ng karanasan na mamatayan ng kaibigan o ng mahal nila sa buhay. Makita mo talaga yung iyak nila totoo. Kasi marami na ako napapanood na iyakan sa pelikula pinipilit. Pero yun doon totoo. Meron pang isa doon nag-collapse sa ano niya, hindi na makahinga sa kaiyak niya. Bag. Konting imahinasyon lang, luluha na yan. Mas mahirap yung pakiusapan sila na huwag mo nang masyadong bumigay kasi baka mag-take 2, mag-take 3, mag-take 4 tayo, baka mapagod sila. Ang sagot naman sa akin yan, hindi mauubusan ng iyak kahit ilang beses. Iyak ho kami, huwag ho kayo mabahala. Saan kayo nakapwesto? Punta na. Punta na. Kagigising lang ni Fredo. Titingin siya sa dagat. Bigla siyang matitigilan. Hindi mawari ang kulay ng tubig. Kakaiba rin ang katahimikan. Masyadong kalmado. Ang dagat ay parang patay na. Ngayon lang ako nakarating dito. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. So all your kids are swimming? Kalahating taon bago nagsimula ang shooting, sinimulang buuin ni Direk Marilu Diaz Sabaya ang kanyang production team. Ang isa sa pinakamahalagang bahagi nito ay ang full-scale underwater production team. Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, ngayon lamang nagkaroon ng ganitong klaseng pangkat. Ang trabaho ng pangkat, tumulong sa pagkuha ng mga eksena sa dagat at tiyakin ang kaligtasan ng cast at crew. Okay? So we rehearsal that. Like skydivers, I find this way. Ang mga pangunahing dive masters at dive instructors sa buong bansa ay inanyayahang dumalo sa isang serye ng film production workshops. Parang crash course sa paggawa ng pelikula. Si Marisa Floirendo, batikang underwater cinematographer, ang namahala sa mga workshops. So yung seminars na kinonduct ni Marisa, nag-range mula sa pag-i-introduce doon sa mga dive instructors kung ano ang film camera, ano ba ang nangyayari pag nag-shooting, ano-ano ba yung mga components na baka kailanganin, mag-iilaw ba sa ilalim ng dagat, magtatayo ba tayo ng tinatawag nating scaffolding para kung ano mang pangangailangan na nandoon.
Kulang sa 20 divers ang napili para sa Muroami team. Higit sa lahat, kaligtasan ang kanilang pangunahing tungkulin. Gumawa sila ng mga alituntunin at mahigpit na ipinatupad ang mga ito. No one gets into the water without our knowledge. Laging may nakabantay sa mga artista. May isang safety diver para kay Cesar, para kay Ben, para kay Jong. At lahat kami nakatingin sa mga bata, sa mga matatanda, habang nakakabanig sila. Bukod sa mga may nakabantay na safety divers, binigyan din ang cast ng salbabida para makapagpahinga sila kung hindi nakaharap sa camera. Yung mga ibang scenes na yung lalangoy sila from the boat, palayo, eh medyo malayo yung langoy. The scene called for frantic swimming. So nakakapagod yun. Eh kung inabot ka ng take 2, take 3, take 4, delikado pa rin. Kasi kahit marunong ka lumangoy, kung exerted talaga yung effort mo, each take, medyo towards the end siguro, talagang mapapagod ka. Pwedeng may mangyari. Zero. Dumadive din. Ingat na ingat ang crew. Tiniyak nila na hindi mapipinsala ang mga bagay na nabubuhay sa dagat. We got dead corals from these coral graveyards and we colored them to make them look alive again. And then we planted them on certain areas, safe areas underwater, wherein we could visually, effectively destroy them without really destroying the actual living corals. Ang pabago-bagong lagay ng panahon ay lalong nagpahirap ng trabaho ng buong production team. It's tricky in terms of design because you cannot design the sky, you cannot design the color of the sea. It depends on the weather. So we approached designing the look of the film in that way. Certain weather conditions for certain parts of the story. Aku di malipay kay wako'y bahagi nga kanimo Dahil mga gasera lamang ang ginagamit sa barko at sa hangad na magaya ang natural na liwanag, ang mga night sequences dito ay ginamitan ng espesyal na klase ng film stock. Hindi ito karaniwang ginagamit sa Pilipinas. Para ilawan ang barkong Aurora at ang dagat sa mga malakihang eksena, ibang paraan ang ginamit. Naglagay ng mga ilaw sa isang balsang kawayan at hinila ang balsa sa tabi ng barko. Sa di kalayuan, nagtayo ng scaffolding para sa camera. Nasa applyan naman ang mga generator na nagbibigay ng kuryente sa mga ilaw. Meron kaming power generator na nasa land. So, siguro mga 300 meters ang layo nun sa... So, ang daming tinayong poste para lang mailagay yung kuryente na magiging source ng ilaw sa boat. Medyo kinabahan din ang crew at ang mga divers dahil sa malalaking kable na nakakonekta sa generator. Lalo na pagka mga gabi, yung mga gabing eksena, may ilaw ka pa. Iniingatan namin kung mahulog yung kable namin doon sa dagat, makukuryente pa yung mga bata. Ang lalaki ng kable, masawsaw lang sa tubig yun, di 30 kami lulutang na kuryenteng diver. Ang totoong pangalan ng barkong Aurora ay MV Cecilia. Isang barkong ginagamit sa pagbibiyahe ng kopra sa Bicol. Kinaskas ang puting pintura ng Cecilia para magmukha itong luma. Part of my intention was if I could make the boat look like a floating dead coral. Something like that, no? So it has to be very, very aged.
Naglagay din ang production designer ng mga higaan sa loob ng barko. Ang pinagbatayan nito ay documentary footage ng mga aktwal na barkong pang-Muroami. Actually, they're like catacombs. Yung triple deckers, no, and they only have enough space for a horizontal body. No, the configuration is like a casket actually. So ganon. So ito yun, we tried to recreate it as faithfully as possible to what we saw. This boat did not have a foremast, no. The reason for putting a foremast, dalawa yun, no. It's both for practical reasons and then make pagka-cosmetic, no. It improved the look of the boat, no. Having a foremast, no, it improves the look of the boat from afar. Secondly, if you look up there in the foremast, no, if you point your camera there at the foremast, you will see that there is a boom arm, no. That boom arm serves as a structure from which to hook on the lights, no. Ang mga banig at ang mga kupas na kasuotan ay nanggaling sa mga pamilya ng mga mangingisda sa bukid. Pinalitan ito ng mga bagong damit at banig. There was like a subasta, no, and then they all came with their old pillows, with their old blankets, with their old mats. So what we actually have here are the mats used by fishermen. Sinusisi din ng production team ang sound o tunog. Nag-recording ng aktwal na tunog o live sound para makuha ang tunay na ingay at katahimikan ng hangin at tubig sa laut. Minsan may isang eksenang tapos ng shooting. Pagdating sa Maynila, pinakinggan ng sound recordist ang nirecord na tunog. Hindi siya nasiyahan sa narinig niya. Bumalik siya sa Bohol para ulitin ang recording ng tinatawag na ambient sound, ang kabuuang tunog ng kapaligiran. Sinabi ni direktor na Direk Mariluna, bumalik ka doon sa Bohol, kayo ni Mang Rudy, at i-record niyo uli. Kasi nga medyo mahirap dahil iba-iba ang salita, may dialect doon, hindi madaling gayahin. Para makuha at mailapat sa pelikula ang iba't ibang tunog ng karagatan, ang ginawa ng mga film technician ay inilubog ang mga mikropono sa tubig. Ngayon lang ito ginawa sa pelikulang Pilipino. You have the wind. Iba-ibang klaseng wind ang dumarating dito sa amin. At nagpapasalamat nga ako sa taas. Natataon doon sa klase ng drama ang dumarating sa amin. Yung agos ng tubig na iba-ibang klase ng tunog. Yung underwater sounds na talagang maski ako at my age, ngayon ko lang narinig kung ano pala yung ingay na binibigay ng ilalim ng dagat. From 20, 40, and 100 feet. Meron ako isang recording na ginawa na ang akala mo may taong humihinga sa ilalim. Pati yung mga diver na kasama namin, hindi nila mabigyan ng solusyon kung ano yung na-record namin yun. Ngayon, kung gagawin namin, kung idadab pa itong pelikulang to, kung gano'n sigurong kahaba yung shooting, baka gano'n kahaba rin yung pagre-remedyo ng Foley, lahat, pati ambience. Ginamit sa Muroami ang Dolby Surround Sound Technology. Dahil sa Dolby, mas malinaw na naririnig ang mga tunog sa pelikula at nagmumula ang mga tunog sa iba't ibang direksyon. Iilang pelikulang Pilipino pa lamang ang gumagamit ng Dolby Sound. Ang GMA Films, ang kauna-unahang kumpanyang pampelikula sa Pilipinas na gumamit ng teknolohiyang ito. Doon sa sound, pinipilit natin na ibalik o i-recreate kung saan ginawa yun, anong gusto ng eksena, anong gusto ng direktor, anong gusto ng istorya na mangyari. Ang malawak na karagatan na walang bubong kundi ang kalangitan ay nagkaroon din ng malaking impluwensya sa musikang nilikha para sa Muroami. Ating bahagi sa pelikulang to at sa buhay ng isang tao ay yung air, the element of air. No? At dito, na-determine namin o napagpasyahan namin na magandang bigyan ito ng kahulugan sa pamamagitan ng paggamit ng wind instruments lang, puro
produkto ng hangin. Flute, oboe, bassoon, bass, clarinet, voice. Katangi-tangi rin sa pelikula ang paggamit sa Lubok Children's Choir ng Bohol. Ito'y isang tanyag na koro na nanalo na sa maraming patimpala. Ang kalikasan ay isang pwersang hindi mapapasunod sa mga plano ng tao. Sa paggawa ng Muruami, panay ang pagkonsulta sa timetables, lunar calendars at weather maps na lumalabas sa internet. Gayunpaman, hindi laging nasusunod ang shooting schedule. Kadalasan, sa mismong araw ng shooting nalalaman kung anong eksena ang pwedeng kunan. There were a lot of times na we had to abort the shooting. Middle of the shot, dramatic scene, biglang lumalakas hangin, lumalaki na alon, sasabihin namin kay Direk, cut na to. Tama na, uwi na tayo bago lumaki pa ang alon. Basa yung dagat, papansin naman natin yan. Malamang ilog basa rin ngayon. Pasig River. Buwan. Yun talaga. Haring life. Sasairin ko ang hindi dugo. Sasairin ko ang hindi ginto. Sasairin ko ang hindi alapaap upang sana'y matuloy ang grind at hindi tayo mapaka. Mukhang mapapack up yung shoot dahil maganda nga yung araw, maganda yung tubig, clear, yung surface, calm. Kaso lang, meron na naman kaming na-discover na isang problema. Seagrass. Marami siyang grass. So, first of all, there's a lot of physical difficulties. You've got the water, which is in between you. Communication is very difficult. And you have to be a very good scuba diver to operate the camera and to maintain, as they say, neutral buoyancy, to hold the camera steady. Parang comedy. Lalo na yung mga pag nag-zoom in yung camera. We had safeties behind the camera. And as the camera is moving, everybody else is moving. You see, that one camera, pag galaw nun, mga 15 tao kasamang gumagalaw nun. Para sa tatlong pangunahing artista, isang malaking hamon ang mga underwater sequences. Kinailangan nilang mag-aral sumisid sa estilong Muruami. Dati, nung nagsiswim ako, tinatry kong pumunta sa ilalim. 8 feet lang yun, yung swimming pool. Hirap na hirap ako. Mga 1 taon siguro bago ako umabot sa ilalim. Hanggang nung masanay na ako. Sa training ko, umabot ako ng 30 feet. Sabi nila. How long did you stay under? Ewan ko. Hindi pa masyado kasi. Dito lang. 1 minute yan. Dito lang ako natuto. Yung swimming ko kasi dati parang athlete, ganyan, butterfly, gano'n. Dito, nakita ko sa Muruami, parang iba. Para silang mga balerina, lalambot ng mga kamay nila sa ilalim, smooth na smooth, pero powerful. Kumbaga, pag isang gano'n nila, ang lawi ang gano'n. Tsaka yung mga langoy, kailangan makipagsabayan ako doon sa mga busero, yung mga mangingisda. Yung mga yun, doon na pinanganak yung sa dagat Pero kailangan, ang dating ko, mas magaling ang dating ko sa kanila kasi kunyari, ginagaya lang nila ako. Ako ang idol nila, parang gano'n ang gano'n. Tingin nila sa akin talagang may anting-anting ako sa tubig. Action na tayo, action! Nakita ko ang lahi natin. Parang kandilang unti-unting natunaw. Walang natira. Walang naiwang tagapagdala ng mga Dalawang kapalit daw natin. Isang bagong henerasyon. Mas pusilak. Walang bahid ng kadiliman. Action!
Bakit ibebenta agad lahat ng mga huli? Ano ginagawa mo dito? Still, Tingin sa langit, anak. Yan. Oh, rabbit, bek. Uy, anong ginagawa mo? Tulungan niyo ako sa amin! Wala nang tutulong sa'yo, Potok. Pagkatapos ng lahat ng hirap at panganib, natapos din ang shooting sa Bohol. When I heard the last, it's a wrap, ni Direk Marilu, talagang napaluhod ako at napaluha. Marami na akong ginawang action movie. Marami ng blasting and everything, fight scene and everything. I'm so thankful to God na wala nangyari masama sa akin. Action! Siyempre lang, matagalan ko dito sa bato. Kapag may namatamaan, at wala akong sayang! papaalam tayo sa LV Aurora. Magpapasalamat tayo hindi lang sa kanyang kabaitan. Hindi madali para sa akin na mag-pack up from Bohol. Nung magiwahiwalay na kami, nag-iiyakan kami. Siyempre ako, pinipigilan ko. Yung mga bata ang iyak. Yung last day na. Masarap. Mababait ang mga taga-Bohol. Lalo na mga bata. Kung kailan nalagpasan na ang mga panganib ng karagatan, ay saka naman dumating ang trahedya. Sa Maynila, nagka-stroke at binawian ng buhay ang isang mahalagang miyembro ng production team, si Bay Vito. Siya ang line producer ng Muruami. It's almost like a brother and his family. I depended on Kuya Bay for calm, sobriety, scientific objectivity in approaching the most difficult problems in production. He was to me my archangel. Ulitin natin. Sa palagay mo, binago niyo ba ang buhay ng mga taga-Bohol? Alam mo, I think it changed us more. Kasi nga hindi sila taga-showbiz at sila'y tunay na mga marami din kami natutunan, hindi lang tungkol sa dagat at tungkol sa kanilang buhay, tungkol sa natutunan ko sa kanilang takes very little to feel fulfilled, to have a sense of self-worth. It takes very little to sustain grace, dignity, equanimity in the face of a changing sea. They're very poor, pero nakakaingit yung kanilang dignidad. At it was very humbling. Importante na makita natin ang totoong mga nangyayari, ang totoong kondisyon sa palibot, gaya ng sitwasyon ng mga Muruami, gaya ng mga pangyayaring ganito. Pero mas importante doon, mahalaga rin na makita natin yung mga problemang nasa loob. Yung problema ng ambisyon, problema ng pushing oneself, pushing others para ma-achieve yung ambisyon niya, problema ng redemption, problema ng paghahanap ng gamot sa sugat ng kaluluwa, problema ng relationship ng mga tao na puro sugatan. Para sa mga lumikha ng Muruami, ang paggawa ng pelikula ay hindi trabaho. Ito'y bahagi ng isang malaking misyon. Filipino must be proud that he is Filipino when he watches a film. Na nandun yung enthusiasm, nandun yung pagnanais na maibigay sa manonood ang isang pelikulang o may handog sa manonood ang isang pelikulang naiiba, bukod tangi, at nagpapakita sa kanya ng kakayahan ng kanyang kapwa Pilipino. We hope that lalabas ulit sila at papanoorin nila to. Now, pag ginawa nila yon,
klarong-klaro makikinig ang mga producer. Hindi na nila pwedeng sabihin na gantong klaseng pelikula na lang ang gawin natin. They will now hear the voice of the people. This is the kind of movies they want. How long can you stay under? Layo sa balsa. Inurasan ko 1 minute and. Ako 1 month and 2 weeks. Oo. Sa ibabaw yun, sa lupa. June, you're not actually gonna walk there, ah. Scott! Falling in love with you. All the time. Maganda yung shot na yan. Ano yung bagong bake namin sa ilalim? Ay, naku, bad example. Janet, safety, safety. Woohoo!